ang halos nagkakaisang sigaw. Dapat may managot, dapat may makulong. PWH officials of the Bulacan 1st District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. Kung garapala ng pagwawalas ng kaban ng bayan sa mga kasino, lalong garapala ng kanilang pagduduktor ng mga dokumento para makapagnakaw. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MDB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng DAG. Growing family business indeed. Pero hindi pa dito natatapos ang kwentong pamilya. The web of family names reveals a web of stories. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Unahin po natin ang mga tinaguriang BGC Boys. Sa lalim po ng inabot ng aming pagsisiyasat, sukdulang nakakarimarim na ang aming nadiskubre. DPWH officials of the Bulacan 1st District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan group of contractors. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, 435 million pesos. JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion, 418 million pesos. Henry Alcantara, 68,000 pesos. Pero bilang Henry Alcantara lamang yan. Ang mas malaking bulto ng kanyang talo habang nagtatago sa kanyang alias na Joseph Castro Villegas ay tumataginting na 36.7 million pesos in gross losses. Project Engineer RJ Dumasig alias Sandro Bernardo Park na may gross losses na 16.9 million at Cedric San Diego as himself na may losses na 42.4 million pesos. Habang naghihiring ang Senate Blue Ribbon Committee, si Bryce nasa isang kasino nagsusugal. Habang lubog pa rin sa tubig baha ang mga taga Bulacan dahil sa mga pangungurakot na mga ito at kahit booking na mismo ng Pangulo ang kalokohan, sige pa rin ang pagpapasasa ng BGC Boys sa pagwawadas ng pera ng taong bayan. Walang kahiya-hiya sa katawan. Wala pong konsensya ang mga ito, Mr. President.